Napaka-stupido talaga ang utak nitong si Rapi Tulfo. Ang senador na ito, nagbigay na naman kasi ng kanyang sariling konklusyon. Mantakin nyo, kaya nga nagkakaroon po ng trial sa impeachment ni Vice President Sara dahil sa mga allegation, allegedly, na may ninakaw daw ang Office of the Vice President, si Vice President Sara, at ilan po sa mga kasama sa operation nitong confidential fund. Ngayon itong si Rapi Tulfo, abay naawa daw po kay witness na si Miss Gina Acosta. Dahil si Miss Gina Acosta daw yung ginigisa. Samantala, sinasabi niya na yung mga bumulsa daw ng pera na galing sa confidential fund ay pangisi-ngisi lang daw. At sabi niya nga, si Miss Gina Acosta daw yung ginigrill sa Senado. And nakita natin mga kababayan natin, no? Na-stress lang si Miss Gina Acosta dahil ang kanilang tanong, ipaulit-ulit. Kaya nga ang sagot is paulit-ulit din naman eh. Ang sinasabi nila na mayroon daw template ang sagot ni Miss Gina Acosta. Para sa akin, hindi template yon. Kasi sinasabi niya lang kung ano ang kanyang trabaho. So yung hindi kasama sa kanyang trabaho, hindi niya na sinasabi. Yung hindi niya alam, hindi niya na pinapaliwanag o hindi niya na pinaghihimasukan. At hindi rin siya nagbibigay ng kanyang sariling opinyon. Dahil ika nga, may boss siya na sinusunod at kung ano ang sinasabi sa kanya ay ginagawa niya lang as part ng kanyang trabaho. Okay, balik tayo dito kay Rapi Tulfo. Paano ba nasabi ni Rapi Tulfo na binulsa ang pera ng confidential fund? Unang-una, ni Singkong Duling walang napatunayan na may binulsa sa pera po ng confidential fund. Ang mali kasi nito, itong mga senador na stupido, itong bobo na ito, pareho sila ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo, nagbibigay po sila ng kanilang desisyon agad na hindi pa nga tapos yung trial. Diba? Kaya nga pinapatawag nila yung mga witness, kaya nga pinapaharap nila dahil gusto nila ay palabasin na may ninakaw itong si Vice President Sara. Eh yung totoo nga, di ba? Lumabas na sobra pa yung naging ginamit na pera, imbes sa 125 million lang, naging 125,150,000 pa. At the same time, ang lahat naman po ay may resibo at kaya nga ipaliwanag po ng Office of the Vice President lahat. Ngayon, ang sinasabi ni Rapi Tulfo na binulsa daw ang pera na parte po ng confidential fund, china-challenge nga sila ng mga netizen. Ipatawag nyo si Colonel Lachica. Dahil itong si Miss Gina Acosta, siya po ay nag-release lang ng pera. Nag-disperse lang po siya ng pera, pero hindi siya kasama doon sa mga tao na nag-operate ng confidential fund. So kung may mga binulsa doon, wala siyang alam. Unang-una, hindi niya alam. At yung mga aliases, hindi niya naman kailangan tanungin nga. Sabi niya nga paulit-ulit, ito po is parte ng confidential fund. Kaya hindi niya na kailangan tanungin. As part ng kanyang trabaho, hindi niya na kailangan tanungin yon. And alam po ni BP Sara ang mga nangyayari. Alam ni BP Sara ang patungkol sa confidential fund. Kaya nga confidential fund Ang problema kasi nito, napakabubo. Ang gusto nila, ilabas sa publiko yung tunay na pagkakilanlan nitong mga aliases. Yung mga nagbigay ng mga napakadelikadong informasyon. Informant nga Mantakin mo kung ang lahat ng mga informant ay ilalabas yung tunay na pangalan, edi wala na magbibigay ng mga sensitive at delikadong informasyon. Dahil magiging kapalit ng kanilang pagsalita ay ang kanilang buhay din. Kaso ito talaga yung nasa majority ngayon, nakikita rin po natin na iisa lang yung kanilang agenda. Gusto nila palabasin, gusto nila sabihin ni Miss Gina Acosta na may nawalang pera na binigay sa ibang tao na hindi kasama sa confidential fund. Yun ang kanilang gustong palabasin. Mantakin mo, pinipilit nila na tanungin si Miss Gina Acosta kung nakasigurado po siya na yung pera na yon ay talagang nagamit sa confidential na expenses. Kaya nga confidential At ang punto na yon, tandaan natin, ay galing po sa Office of the President. Ang pangalawa naman na punto ay inaprubahan po yon. Dumaan po yon sa plenary, dumaan po yon sa masising
mabusising katanungan, mabusising pagtatanong ng Kongreso. Ngayon, sabi nga ni Miss Gina Acosta, regarding naman po dito sa sinasabing paggastos, yung nakakaalam ay si Colonel Lachica lang. Eh kung gusto talaga nila tanungin ang patungkol sa kung sino yung nakatanggap ng pera, sino yung mga taong ito, at kung tama ba yung ginasusan, edi dapat itong si Rapi Tulfo i-post nila doon sa kanilang kaalyadong prosecutors na ipatawag si Colonel Lachica. Yun po yung napaka-importante dyan. Pero mali po na magbigay ka ng conclusion agad-agad na yung pera ay pinulsa. Yan yung pag-iisip ng mga tao na sanay sa programa sa radyo. Yung nagmamayabang, akala nila sila na yung patas. Eh kaya nga nagkakaroon ng trial eh. And paano ba yung sinasabi ng ilan sa mga prosecutors na dapat daw hindi maging bias ang mga kaalyado ni Vice President Sara? Kita naman po natin, ito, nasa majority. Yung nangangarap tumakbo daw na Vice President o President, itong si Rapi Tulfo. Kita mo kung paano sila magsalita ngayon. Sila mismo yung nagbibigay ng conclusion na kung tutuusin, hindi dapat kasi mapupulaan sila na sila po ay bias. Sa totoo lang sa ngayon, lahat na majority, obvious naman, di ba? Na gusto nilang sirain si Vice President Sara. Nakapokus sila doon sa mga aliases. Bobo ba sila? Kaya nga gumagamit ng aliases kasi confidential ang pagkatao ng informant. Kaya lang nga naman ko kahit alam ni Miss Gina Acosta, palagi mo sabihin niya kung sino ang tunay na pagkatao ni Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa. At ang isa naman na si Risa Hontiveros, nagalit. Kasi bakit daw ang isang Hontiveros, ang pizza daw ng pag-release ng pera ay yung birthday niya. Pakialam ba ng Office of the Vice President sa birthday niya? At ang isa naman na si Risa Hontiveros, nagalit. Kasi bakit daw ang isang Hontiveros, ang pizza daw ng pag-release ng pera ay yung birthday niya. Pakialam ba ng Office of the Vice President sa birthday niya? Bobo pala siya. Di ba? Flash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang... Yan nga po mga kababayan po natin, nagbida-bida itong si Risa Hontiveros. Dahil nagkataon ng ba na birthday niya, pakialam naman po ng Office of the Vice President o yung patungkol sa resibo ng confidential fund, yung kanyang birthday. So gustong magpapansin. At alam mo, tinatakot pa ni Risa Hontiveros yung witness na si Miss Gina Acosta. As sinasabi niya, dahil siya po yung disbursing officer, pwede siyang mapanagot dito daw po sa nangyaring nag-assumption niya naman siya, no? Nag-assume na naman si Risa Hontiveros na mali daw yung paggastos ng confidential fund. Tandaan natin mga kababayan ha, wala pa ni isang napatunayan na mali po yung paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. At itong kumbaga, pagiging propagandista nila, yung pagiging, alam mo, no, inaano nila yung utak ni Miss Gina Acosta para siguro, encourage nila na magsalita against kay Vice President Sara. Kitang-kita po sa mga style ni Risa Hontiveros. Sanay na kunwari concern po sila dito sa witness na Miss Gina Acosta. O ikaw makukulong,
ikaw mananagot. Unang-una, alam na po ni Miss Gina Acosta yung kanyang trabaho. And kung ganon, di handa siyang panagutan kung may mali doon sa kanyang pag-release ng pera. Pero yung gusto nilang palabasin na si Miss Gina Acosta ay ilalaglag ng Office of the Vice President, ilalaglag ni Vice President Sara, yung gusto nilang palabasin na baka si Miss Gina Acosta lang yung ipapakulong, walang ugaling ganon yung mga Duterte. Walang ugaling ganon si Vice President Sara. Handa pong sumama, handa pong makiramay si Bibi Sara sa kanyang mga tauhan. At hindi po siya ang ugaling traidor, kagaya nitong si Risa Ontiveros. Traidor ito eh. Yung mga ito, mahirap to pagkatiwalaan. Mantakin mo dating anti-Marcos, ngayon humihimon to sa puwet ni Bongbong Marcos dahil lang sa pundo, dahil lang sa pera. Again, hindi gawain ni Bibi Sara na ilaglag o traidorin ang kanyang mga tauhan, yung kanyang mga kasamahan. At hindi rin ugali ni Bibi Sara na ipahamak, lalong-lalo na sa usapin dito ng confidential fund, yung kanyang mga tauhan. Ang gusto nila kasing palabasin na ninakaw ang confidential fund. Walang ninakaw. At kagaya ng sinasabi ni Rapi Tulfo na binulsa, yan po ay kanilang conclusion. Pero supposed to be, hindi nila gagawin yon dahil kasama pa naman sila sa mga senatorial judges. Dapat hindi sila nagiging bias o hindi sila magtanong, pero kung ano man yung magiging kasagutan ng witness ay tanggapin nila dahil yun ang sagot sa mga katanungan nila at yun lang yung kanyang trabaho. Pero dahil stupido yung mga ito, no, kita-kita mo yung takbo ng kanilang mga utak at sa mga paraan ng kanilang pagtatanong, malalaman mo talaga na gigil na po sila na mapa-impeach itong ating Vice Presidente. Kaya kung magtandiman itong si Rapi Tulfo and si Risa Ontiveros, bagay sila. Pareho silang stupido.